lahat ng mga kasalanan. O nagtitiyak po kami na kami po'y pinatawad at sapagkat siya palagi ang nagpapatawad, sapagkat pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Ang malabo ang nasa Biblia, sapagkat sa chapter 10, verse 26 ng Hebreo, wala nang kapatawaran. Hindi ka na pwedeng humingi ng kapatawaran kapag nagkasala ka na naman. Okay, second question, Pastor. Second question ako eh. Actually, ako na yung question na yung tanong ko para sinasagot ni Kalaship, yung kaya ko ng tanong. Galang tayo sa ito. Ang aking tanong is, ano ang ebidensya? Ang aking hinahanap ay ebidensya, hindi yung pangako. Ang binasa ni Kalaship yung pangako eh. Napapatawarin eh. Ang aking hinahanap ang tanong, ano ang ebidensya na ikaw ay napatawad na? Ulitin ko po. Yun po eh. Binatawad na po kami. Kasi si Adan at Eva, pinatawad po na Diyos. Ano pinatawad din kami? Ano ang ebidensya? Ayun po, pinatawad si Adan at Eva. Yun pong evidence. Ang problema, anong ebidensya mo naman ngayon na ikay patuloy na pinapatawad at hindi ka na nagkakasala? Yun po. Sinagot ko na po sa Quran, binibigyan po kami ng assurance na kami po ay pinatawad ng Allah. At palagi ang pasang nagpapatawad ng mga kasalanan. So, yun pong evidence namin sa Quran po. Sa Bible, pag nagkasala ka, hindi ka na patatawarin. Ngayon, kumpinsin mo kami na hindi ka na nagkakasala, Pastor Ben. Kasi ang Bible sabi, pag nagkasala ka, wala na, impyerno na. Chapter 10, verse 26 ng Hebreo. Okay. Pangalan tanong, pangatlong tanong ko, Kalaship, pagdating sa kaligtasan, ito palagay na natin, ligtas na. Kasi umaasa naman kayo sa kaligtasan eh. Pag kayo ay ligtas na, pagdating sa paraiso, ano ang kalagayan nyo? Ang kalagayan po namin, meron po kami bagong katawang pampariso. At sabi ho doon, binasa ko rin kanina, chapter 41 verse 30. Sabi ho doon, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya o fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Walakum fiha ma tad'un. Ito, nandun na ang lahat ng kagustuhan niyo. Nandun na ang lahat ng hinihiling ninyo. Ngayon, wala pa tayo sa paraiso. Pero tinitiyak sa atin, ang lahat daw ng gusto ko nandun na. Ang lahat ng minigiti ko nandun na. Kaligayahan walang katapusan. Buhay na walang hanggan. Alhamdulillah. Inshallah. Last question? Or, ako na question. Ang aking tanong ay, Pastor, ito po, protection no? Kasi yung kanina, nagsumasagot ka, ginagawa ko yung sagot mo. Ipa para sa akin sa live. Pero nasa atin na lang yun. Itindig mo na lang. Kung sa tingin mo mali ang sagot ko, itindig mo na lang sa libangan. Tanong ka lang eh. Okay, sige. Ganun din ginawa ko sa'yo. Sumagot ka, ginagawa ko yung sagot. Okay, sige. Iwanan ko na yung Quran sa Biblia tayo. Ang sinabi mo kanina ay hindi ko nakalimutan ko yung verse na ang mga alagad ay sinugo lamang para sa Jerusalem o Israel. So Israel po, sa chapter 15, verse 24, pagkatapos sa chapter 10, verse 5 ng Mateo, parang nasa Mateo po yun. Ang tanong ko, hindi na ba pwedeng mag-utos ang Panginoong Jesus ng panibagong utos para naman sa buong mundo? Kung tinutukoy po ninyo ay kay Pablo, hindi po ako naniniwala na siya po yung nag-utos kay Pablo. Hindi kay Pablo. Ang tanong ko sa iyo ganito, hindi na ba pwedeng mag-utos ang Panginoon ng panibago, hindi lamang sa Jerusalem o para sa buong mundo? Hindi na ba niya pwedeng gawin yun? Ganito, ang aking pong paniniwala at ang aking pong pagbabasa sa Biblia, pagkaunawa, si Jesus Christ sa Israel lamang. Period. Alam ko po yung mga talatang babasa niyo sa Tagalog, sa buong bansa, hindi po. Ang Eretz Israel ay sa nation of Israel. Kaya po siya may 12 apostol upang hukuman ang 12 tribo ni Israel. Hindi po kasama ang hindi. Siya po'y nakapokus saan? Sa Israel lamang. Word for word, yan po yung kanyang salita. Ngayon, kung may babasahin ng ibang mga talata, hindi na po si Jesus ang nagsalita noon. Sino po? I'm sure
gagamitin po yung sinulat po ng Acts, ng mga sulat po ni Pablo. Yun po malaking pagkakaiba natin. Si Pablo po ang inyo pong ibinibida rito na napakalaki po ng question. Paano siya naging apostol? Paano siya ang naging bida sa lahat kumpara sa 12 alagad? Paano masasabing siya binigyan ng Ebanghelyo? Yun po yung malaking question po sa amin. Sapagkat naniniwala kami sa Ebanghelyo Pero hindi po yung mga sulat ni Pablo. With all due respect, nawala na kami sa Christianity, nandito kami ngayon sa kanilang palatayang Islam. Takbir! Allahu Akbar! Final question, may pangalan ko na tanong ko. Kasi ang tanong ko kanina, hindi nakuha ni Carlos. Pero okay lang. Ang tinatanong ko kasi kanina, hindi na ba pwedeng mag-utos ang Panginoon na panibagong utos sa mga alagad para sa buong mundo? Kasi hindi na ba pwede? Ganito po ang sagot ko Si Jesus Christ ayaw po sa hinti. May talata po nakalagay dyan. Sa chapter 15, verse 27. Okay, pwede matanong. Ayaw po tawag na sa hinti. Pwede matanong, no? Yun bang buong mundo, hindi ba kasama ang bansang hinti doon? Sa Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations. Gayon. Okay. Muslim kasi ang kaharap mo. Kaya lang, Biblia ang ating topic Okay na po. Kasi sabi mo kasi para lang sa mga hintil. Ngayon, ang utos ng Panginoon sa bago sa Panginoon sa langit, Matthew 28:19, para sa kaligtasan ng buong mundo, go ye therefore and teach all nations, kasama ang mga hintil doon. So, aminin mo lang naman, baka hindi mo ito nabasa o hindi mo naunawaan. Nabasa ko na po at unawa ko po, promise. Una, paano po sinasagot ang karasin dyan? Kung nakikinig ka lang, nanonood sa aking mga video. Una, malaking contradiction po yung chapter 28 verse 19 kumpara po sa chapter 10 verse 23 ng Mateo. Mamaya papaliwanag ko pag hindi ko. Magkasalamat po yun. Sobra. Pangalawa, yung pong nasa 28:10, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Bakit po hindi ako naniniwala na si Jesus ang nagsalita nun? Yung po ay what? Interpolation. Yung po ay dinagdag sa talata. At yung pag-aaral po ng karasin, wala po yan. Yan po yung invento ng talata. Hindi na topic natin. Kaya nga sabi ko sa iyo, alam na alam po ng karasin yan. Kaya nga po nagtatalo kayo. Saan po bang baptism? In the name of Jesus? In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost? Meron po kayong discussion dyan Ngayon, yun po ang aking sagot. Ano po? Yung 28 verse 19, hindi po yung sinabi ni Jesus Christ. Ngayon, kung tutol ka doon, may gawa tayo ng ibang paksa regarding sa authenticity of the Bible. Maraming salamat po. So, hindi siya... Mamaya, titindigan po na talagang saan naman po yun. 10:23 ng Matthew. Against 28 and 19 ng Matthew. Okay, Pastor. Satisfied na ba sa questions? So yun, natapos na natin ang unang part ng ating debate. So, tapos na sila sa first stance nila. So now, let's proceed to our second part. Bibigyan natin si Pastor ng 15 minutes para tumindi. Hello. So, maraming salamat sa iyo pagkakataon, no? Nalulungkot lang ako kasi hindi ako nakapag-observe kasi napakaraming out of context si Karashik sa aming aming tema. Kasi ang aming tema ay the concept of salvation according to the ancient apostolic doctrine and interpretation. Ang argumento ni Karashik ay more on authorship. Ang pagiging sino talaga ang sumulat. Na sino ang mga sumulat at ang kanyang isa sa mga argumento niya ay yung tawag dyan, si Apostol Pablo ay hindi tunay na apostol, which is very out of context. Ang aming topic dito ay yung konsepto ng kaligtasan. Paano ba talaga maliligtas according to the apostolic doctrine? Ang binasa ko kanina ay Acts 2:38. Ito, si Pedro ba ay hindi apostol? Of course, si Apostol Pablo ay apostol.
Siya ay nagturo ng kaligtasan. Kasama si Apostol Pablo sa hinilang ng Diyos upang magturo ng daan ng kaligtasan. Ano ba ngayon ang daan na tinuro ni Apostol Pablo? Ano ba yung sinabi ni Apostol Pablo? Ni Apostol Pedro? Magsisi kayo, mga pabautismo, ang bawat isa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi ba apostolic doctrine yan? Hindi ba apostolic interpretation yan? At hindi namin topic dito kung sino ang pinakamatandang apostol. Hindi namin topic yan. Yun yung kanyang ipinapalabas. Na pinapalabas kung sino yung pinakamatandang apostol. Hindi naman yung ganun. Ang aking punto rito, according to the ancient apostolic church, pag sinabing ancient apostolic church, ay mula sa panahon ng mga apostol up to the present time. Kasama po yan sa ancient. Kung ako ngayon ay nagtuturo ng turo ng mga apostol, pero yung aking itinuturo, sinaunang turo. Hindi sinaunang apostol. Ang pinapalabas niya kasi yung individual yung pinakamatandang tagapagturo, which maraming hindi naiintindihan kada sino. Yung ibig sabihin ng ancient apostolic doctrine. Kaya gumamit siya ng mga iba-ibang policy of argument para ma-divert yung ating tema. So ako nanatili pa rin ako sa topic na ang aming itinuturo pagdating sa kaligtasan ay kung ano talaga ang itinuro ng mga apostol. Si Apostol Pablo at si Apostol Pedro ay iisa lamang ang naghalal sa kanila sa pagiging apostol. Aking babasahin ko. Galatia 2:8. Kasi hindi siya naniniwala sa pagiging pagiging apostol ni Apostol Pablo. Ito, verse word for word, babasahin ko. Galatia 2:8. Ito. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagka-apostol, sa pagtutuli, ay naghanda rin naman sa akin sa pagka-apostol. Sa mga hindi, paano mo sasabihin ngayon kasi Apostol Pablo ay hindi talaga apostol? Kaya napakain na word for word. Kaya kami ay naniniwala sa sulat ni Apostol Pablo. Bakit? Joseph Vessel nga siya. Hindi siya kasama, hindi siya kasabay sa tatalaga sa 12 apostol sapagkat si Apostol Pablo late lang siya na convert sa apostolic church. No? So yun yung kanyang mga pinupuntahan. Hindi naman yung namin topic eh. Ngayon, ang gusto ko sana ay nasahan ko sa kanya na patunayan niya na hindi apostolic doctrine yung aking itinuro or hindi interpretation, mali ang interpretasyon na aking itinuro. So, hindi na kayang pasinungalingan yung aking itinuro. Hindi na kayang pasinungalingan yun. Kahit maghapon kami